Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. Dahil nga, ganito na pala kalala tong mafia na umiikot dito na talagang papatay ng tao para lang maproteksyonan yung kanyang pagnanakaw sa pera ng bayan. Eh, hindi biro itong ginagawa natin, Mr. Chairman. At talagang bigla akong nag-worry sa nalaman ko ngayon na napanood ko yung sa GMA na lumabas na ganyan. Parang sabi ko, ganito na ba sila? Papatay ng tao para lang maproteksyonan yung kanilang ginagawa. Kanina nabanggit mo yung secretary na inano na, kumbaga, binulgar na yung ginagawa ni Dr. Megita. So, siya ba yung kaso ba nila ngayon ongoing? Or, at sino yung may hawak nung kaso? Saan nila final na opisyal ng PhilHealth? Para nang sa ganun, malaman po natin kung ano na estado ng kaso. Yes, Mr. Chair. Actually, Edwin something, nandito lang sa dami kasi ng documents. Nag-whistleblower na yung mismong sekretary ni Dr. Mark Dennis Mengita. At umamin na siya mismo ang nagpipirma ng admission slip kahit nakabakasyon sa ibang bansa si Dr. Mengita. Naging malalim na yung kuntsabahan. Mabuti na nga lang may nahanap tayong ganitong klaseng tao na willing magsalita ng totoo. Unfortunately, after nang mangyari dun kay Dan Joseph Alas, pagkatapos ng ambush sa akin, mas lalong natakot yung mga tao na magsalita. Ito ang problema natin sa scam, Mr. Chair. Yung pera natin, kinuha ng scammer. At ginagamit niya ngayon yung perang to para manakot ng mga witnesses at para gumamit ng mga ganitong hard killers. Yan ang nakakatakot, Kung Mr. Chair. sinong humawak nung kaso sa PhilHealth? Kung nagsalita na yung sekretary ni Dr. Mengita, ifinal yan sa saang region or Region 12, Mr. Chair. Region 12. At Yes. sino may hawak nung kaso that time? Kailan ba yan? Kailan nangyari yan? I think sometime in 2018, na-dismiss yung complaint. And then, nung makita nitong legal to ng Region 12 na puputok yung kaso na to, nag-resign siya from work para hindi makasuhan. Sino yung Hanggang regional ngayon, director? walang nakaupong legal sa Region 12. Honorable Kabatbat, I don't have the ano. I'd like to clarify. Anyway, Dr. Pargas, if you can answer. Di ba tinanggal yung sa Region 12 na yun? Hindi na, kinasuhan yun, hindi nag-resign yun eh. Is that correct? Yeah. Mr. Chair, our management sector can respond to that. Yes, Mr. Mas. SVP Mas. Si Mr. Dennis Mas. Can you please answer? Hindi, ang pagkakalam ko, hindi tinanggal. Now, before you answer, Mr. Mas, please. Accredited pa pala si Dr. Mengita hanggang sa ngayon? No, Mr. Chair. Thank you. Okay, Mr. Mas. Ang pagkakaalam ko yan, sir, ay lumipat sa another agency of government, si Attorney Lubaton. Si Parang Attorney Lubaton ba yun? Parang head ng legal. Miriam Pamonag. Wala na ho si Miriam Pamonag. Yan nga, siya yung vice president na tinanggal. Dismiss ho ng board of directors ng PhilHealth. Dinismiss ng board. Bakit siya dinismiss? Meron hong findings sa kanya. Ako ho yung chairman ng ad hoc committee. So may na-release, may issue doon sa pag-release ng Christmas package na already Sakto. denied with finality ng Supreme She wrote a letter. Yes. Yes. And itong taong to si Pamonag tinanggal dahil ayaw niya nang i-accredit si Dr. Mengita. Of course, the board will deny. Of course, the EXICOM will deny. Pero if you look and trace, sumulat lang siya, di ba? For a Christmas package. And he nag-file ng case against her. Is that correct? Yung inisyuan ho siya ng formal charge ng board. Because of that simple letter. Yan yung mga allegations. Honorable Kabatbat. Mr. Chair, yan yung nakakalungkot eh. Yung regional director na nagtanggal ng accreditation ng mga taong involved sa scam na to, in just a matter of days, tanggal. Parang hinanapan na lang siya ng butas para mawala dyan. Pero the writings are on the wall. That if you are doing well in your job, you have no place in PhilHealth. Dapat kang tanggalin. Pero
Tama ba yung analysis natin? Nagsumulat siya ng letter for the Christmas package. On the basis of that, kinasuhan siya. Because the same person, Dr. Miriam Pamonag, didn't want to recognize anymore si Dr. Menggita. Yes. And I'm sure yung 4 na healthcare institutions gusto rin niyang tanggalin yung Yes. accreditation. Is that correct, Honorable Kabatbat? Yes, Mr. Chair. Unless, Mr. Mas, meron kang ibang hawak na papel or meron kang ibang basis, is there anything related to that? Wala na. Yun lang letter na yun. Nag-file na siya ng appeal sa civil service. Sino ang nagtanggal sa kanya, in particular, bukod sa board? Who was the person? Yung proseso sa PhilHealth, meron tayong fact-finding committee. Pag may findings, kay present nila sa board of directors ng PhilHealth. Pag mayroong prima facie evidence, issuean ka ng formal charge which happened sa kanya. And then pag meron ka ng formal charge, ang next na stage, gagawa sila ng ad hoc committee. Which happened na ako ang naging chairman, nag-conduct ng investigation. Ikaw ang Oo, chairman nun. we are 5 of us. Sa fact-finding committee naman, ibang group naman yon, 3 ang chairman nun dating SVP ng legal. Tapos, Mr. Mas, ang pagkatanggal nyo talaga, yun lang yun, yung sulat niya about the Christmas bonus? may process to yun, sir. Tapos present, di ba ang expectation sa amin is to present an investigation report. So pinresent namin No, but sa I'm board. asking, yun lang ang case niya, yung letter na yun. Yun. Kasi yung ano doon, sir, yung ano ay, ewan ko kung pwede ko bang i-discuss yun dito kasi naka-appeal kasi sa civil service eh. Attorney Labi, pwede ba? Yes, wala naman subjudice dito eh. But if that is that letter of the bonus? Kasi yung formal charge na, sir, nakalagay doon na final and executory na nga yung Oo nga, pero decision tanong ko, ng Supreme Court. Ang dami yung Na- overpayment, ang daming regions na magka-problema. Ito, sumulat ng letter, natanggal. Honorable Kabatbat, go ahead. Actually, Mr. Chair. Bago, Yes. Argel, no? Kasi isang doktor pa lang itong pinag-uusapan natin. Very shocking. Maraming doktor, pero, well, hindi naman lahat. Pero yung mga ganyang katulad na doktor, talagang hindi natin ata matatanggap. Maraming salamat, Mr. Chair. Tama si DS Dan, Mr. Chair. Isang doktor pa lang to. Even the Senate President has to speak about this. Tayo has to speak about this. And yet, hanggang ngayon, wala pa rin criminal case. And sabi nila, tanggal na yung accreditation. Pero bisitahin nyo yung inyong website, nandun pa rin siya, accredited pa din. And pakitaan nyo ako ng proof na hindi na siya accredited. At pakitaan nyo ako ng proof na yung notice na yon na i-serve na sa kanya. And I don't think makakapagbigay kayo kasi I have information na hanggang ngayon, hindi pa naman sinaserve sa kanya yan pagkakatanggal ng accreditation. I hope I'm wrong. But I will not be surprised if I'm Is there correct. anyone from legal who can answer? Attorney Pukalan, are you there? Si Attorney Pukalan ng legal? Kasi nandito rin naman yung... Yes, Attorney Pukalan. Good morning. Good afternoon, sir. Tinatanong dito kung accredited pa rin si Dr. Menggita. Good afternoon, sir. Mr. Good afternoon. Attorney Pukalan, accredited pa ba si Yes, sir. Dr. Menggita o hindi? Sir, if I recall it correctly, the legal sector has already recommended the withdrawal of the accreditation as late last year, no? Okay, So, there's Attorney already a Pukalan, ang recommendation. hilig nyo sumagot ng paikot-ikot. Accredited pa ba siya o hindi? Accredited pa rin. Kasi nagkaka-decide nyo pa lang, hindi pa nasa-serve. Tama? Mr. Chair, Yes, Dr. Pergas. the senior manager of accreditation is here. Maybe you want, Dr. Riza Herrera. Okay. She has the records of Dr. Mingita. Kakasabi lang ng legal nyo, isi-serve pa lang daw, kaka-end of the year eh. Kanina tayo nagtatanong sa accreditation. Now, sige, go ahead. Good afternoon, Mr. Yes, ma'am. Dr. Mark Dennis Menggita is not accredited since August 31, 2019. He filed an appeal on the denied application in February 2020, and it was also denied by the accreditation committee. And is there an Ma'am. appeal?
He May filed an finality na appeal ba? in February, sir. May finality na ba? Yes, sir. His appeal was denied. Mr. Chair, anong recommendation nila po? Anong recommendation po ninyo? Ha? Dapat yung ganyan, revocation ng license. Tanong ni, Diba? ni Deputy Speaker Dan, ano yung recommendation? Kaya nga yung legal ang yung natin sana, kasi yung sinasabi lang may final, Attorney Pucalan, yung tinatanong Deputy Speaker Dan Fernandez, ano ba yung nangyayari kay Dr. Menggita? Sabi dito, hindi na daw accredited. Sabi mo, accredited pa rin. Attorney Pucalan. Wala na rin. Nandiyan pa. Hello? Yes. Hello. Sir, last year po, may recommendation pang legal sector for the withdrawal of accreditation, no? Because of the cases na filed against Dr. Menggita. So, then some complaints also were filed before the NBI against Dr. Menggita po. You will be filing a case. Sir, actually, sir, filed na po sa NBI. May mga complaints na pong na-forward sa NBI, if I recall it correctly, sir. Okay. So, Mr. Chair, revocation lang ng accreditation? So, Withdrawal na po, sir. dapat, withdrawal na accreditation. Parang Yes, sir. napaka-mild nung kanilang ginawa, no? Dapat dagdagan po pa natin ng penalty. Di ba, Mr. Chair? Sir, that's equivalent na po to revocation eh. Tinanggal na po yung accreditation po niya. Teka, idugtong lang ho natin si legal nag-recommend ng wag nang i-accredit. Withdrawal opo. Withdrawal of accreditation. Yes po. Na-serve ninyo na yon. Sir, ang regional office po ang nag-serve po ng ganyan. Yung recommendation nyo, saan nyo pinadala? Sa regional office po, sila po ang dapat mag-serve kasi within their territorial jurisdiction po. August of 2019. Baka mga ganun, sir po. Okay. Pero for Doesn't the matter. meantime, Mr. Chair, hanggang ngayon, nag-ooperate pa rin. Hindi, tapos dito sa atin sa central office, ang sinasabi, kailan nyo siya hindi na in-accredit? Expired po siya, sir, August 31, 2019. So 2019. Yes, So the August region was the one 31. who served that. According to the legals, yes, sir. It is Okay. So wala na siyang served by appeal. Wala na po. I'm sorry, sir, didn't get your question. May appeal pa ba siya? Nag-appeal pa ba siya? Yes, sir. He filed an appeal in 2020 and appeal on the denied application for accreditation. Kaya nga. So 2020. And it was denied in February po. Attorney Pucalan, nag-appeal daw ng 2020 sa inyo. It should be legal. Sir, good. Sir, The appeal of, if there is a withdrawal of accreditation, if there's a withdrawal of accreditation, the appeal is resolved by the Office of the President and CEO. Yes. May I clarify po? Yung pong accreditation history niya, so nag-end na po nung, as stated earlier, nung August 31 of 2019. Tapos nag-file po siya ng accreditation uli sa PhilHealth, dininay na po yon. Tapos nag-appeal dun sa denial, denied din po. So, since 2019 po, wala siyang accreditation hanggang ngayon. Yung pong binabanggit naman ni Attorney Pucalan are on the cases. So, bali po, as a healthcare provider sa PhilHealth, hindi na po siya accredited. Dr. Pero Berg- binabanggit po niya ngayon yung mga filed cases against the doctor. Ano po yung appeal ng 2020? The accreditation po na na-deny. So it's already finally resolved. Apo, denied po siya since then. Ngayon po, Thank yung you. binabanggit ni Attorney Pucalan at yung pong mga legal cases, meron daw pong nasa NBI, pero meron din pong nadidito yata sa amin sa korporasyon
and with the arbitration, and our Vice President for Arbitration is here also, Attorney Jay Villegas. Thank you, Mr. Chair. That is comforting, no, Mr. Chair. Kaya lang, kaka-check ko lang last week, andun pa rin yung pangalan niya sa website, accredited pa rin siya. You do something about that. And hanggang ngayon, yun nga, yung hinahanap ko, nasaan na yung criminal case? Kasi kung sinasabi nyo nag-file kayo sa NBI ng kaso, hanggang ngayon nga nag-iimbestiga pa tong NBI eh. Kailangan ba sa NBI? Hindi nyo ba pwede diretso sa piskal? Don't you think you have enough evidence considering the figures that I presented?